Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dakila ang Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Ngayon pong umaga ay muli po ay pag-aaralan natin ang kanyang mga salita. At tayo po ay magpupuri, sasamba at dakila sa ating Panginoon ngayong umaga. Muli po ay ako po si Sister Mabel from District 2, Door of Faith Church, Maranlig, sa pangunguna po ng aming pastor supervisor, Ma'am Baby, Pastora Baby Quijada Mazaredo, at sa amin pong pastor sa Door of Faith Church Marandig, Pastor Alex Requinten. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong umaga tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos, at bago po ang lahat, bago po tayo magpasimula sa pag-aaral po ng kanyang mga salita, kayo po ay inaanyayahan kong manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. Purihin po kayo, o dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na lumikha, Panginoon ng langit at lupa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang makapapantay, Panginoon. Kayo ay dakila sa lahat at patuloy na Diyos na umiibig at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa inyong harapan, nagpapakumbaba at sumasamo, Panginoon. Kami, Lord, ay inyo pong samahan, gabayan at protektahan, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong mga salita ngayong umaga. Patuloy na hinihiling po namin ang inyong Santong Espiritu, patuloy na manguna at patuloy na magbigay, Panginoon, sa amin, Panginoon, ng kaisipan, ng maayos na kaisipan, Panginoon, ng nauukol sa inyong mga salita. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng wisdom habang kami, Panginoon, nag-aaral ng inyong mga salita ngayong umaga. At patuloy na ang inyong mga salita, O Diyos, ay maging kalakasan, maging matamis na pagkain ng aming spirito, Panginoon. Hallelujah. At patuloy na ikay maitaas na aming mga buhay. Turuan niyo po kami, Panginoon, patuloy na maging kalakasan namin, O Diyos, ang inyong mga salita sa pakikisalamuha namin sa mundong ito. At patuloy na taglayin namin ang mga pagtuturo ninyo, ang patuloy na maranasan nga namin, O Diyos, ngayong umaga ang inyong yakap. At patuloy na lukuban niyo po kami ng inyong Santong Espiritu. At ay anoin, Panginoon, ang bawat isa habang kami nakikinig, maranasan namin, O Diyos, ang inyong pagyakap, O Diyos, ang kapayapaang sa inyo lang nagmumula. Hallelujah. Salamat, Panginoon, ang inyong lingkod na gagamitin ngayong umaga. Patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Gamitin niyo po ito, Panginoon, ng may kapangyarihan. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy na itinataas po namin sa inyo ang katagumpayan ng gawain ito. At sa lahat na makapapanood, sa lahat na makapakikinig ng inyong mga salita sa umagang ito, alam po namin na pinagpala nyo na. Hallelujah. Sa inyo lang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Ngayong umaga ay pag-aaralan po natin ang kanyang mga salita. Nagmula po sa aklat ng Juan, John chapter 11 verse 38 to 44. Basahin po natin ang aklat po ng Juan chapter 11 verse 38 to 44. Ang sabi po dito, muling binuhay si Lazaro. Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig.
Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Amen? Salamat o Diyos sa pagkabasa ng inyong mga salita sa umagang ito. Karamihan po sa atin ay alam na po ang istorya o yung kwento po ng muling pagbuhay kay Lazaro. Karamihan at marahil po, ilan po sa atin ay memorize na yung kwentong ito. Amen? Ngunit sa umagang ito, hayaan po natin na ang nais po ng Diyos na muli ay mapaalalahanan tayo ng kanyang mga salita. Sino po sa atin ang tuwang-tuwa? Ano po? Sino po sa atin ang tuwang-tuwa kapag yung hinihintay o inaasahan nating tao ay hindi agad dumarating o sobrang late na o hindi dumarating sa oras o sobrang late na o hindi nakarating sa tamang oras na inaasahan po natin or napag-usapan ninyo? Di ba wala po? Talagang magrereklamo tayo doon sa taong yon at sasabihin natin na pwede natin sabihin na late ka na, or kung meeting man yon, wala na, tapos na, huli ka na kung dumating. Or minsan pag related po sa trabaho at na-late po ang isang tao, maaaring matanggal po siya or mapagalitan ng kanyang boss. Amen? Pero ngayong umaga ay pag-aaralan po natin na sa ating Panginoon ay walang sayang na oras o pagkakataon. Kumbaga walang late na sitwasyon o oras sa ating Panginoon. Amen po ba? At kaya ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatan po natin na His time is perfect and His love is always present. His time is perfect and His love is always present. At tayo po na minsan mga tao, kapag hindi agad natugon yung ating mga hinihiling ng Diyos sa ating mga buhay o sa ating mga panalangin, ay iniisip natin agad na ay wala na, hindi ako pinakinggan ng Diyos. Ay hindi ko na nakuha yung favor ng Lord. Hindi ko nakuha ang favor ng Lord. Ano kaya na pinakinggan kaya niya ang aking panalangin? Or hindi yata ako karapat-dapat i-bless ng Lord. May mga discouragement na tayo agad na iniisip. O nadi-discourage na po talaga agad tayo kapag hindi po agad tayo natutugon ng Lord. Pinanghihinaan na po tayo agad ng loob. Amen? Iniisip natin na wala na. Kung ibinigay lang sana sa akin ng Diyos ang aking ipinagpipray, disin sana'y ganito. Disin sana'y ganito na yung buhay ko. Amen? Parang si Marta po. At usad po tayo doon sa unang mga talata. Ang sabi po niya doon sa verse 21 ng ating pong chapter 11 ng Juan na ating pong pinag-aaralan ngayong umaga. Sabi po doon sa verse 21, ang sabi po doon ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Amen? Mga kapatid, lagi po natin tatandaan, God's time is always perfect. Amen? Kaya lang po, lagi po natin nakakalimutan yon, lalo na kapag nasa sitwasyon po tayo na mahirap. Nakakalimutan natin yung time ng Lord is perfect. Nasa timing. Kapag nandun tayo sa sitwasyon na hirap tayo at gusto nating matapos na. Kaya lang hindi yun yung nais ng Lord na tapusin ka agad.
Kahit nahihirapan tayo. At lalong humihirap kapag hindi natin makita yung kayang gawin ng Diyos sa mahirap na sitwasyon. Kasi po, natatabunan po ng mga kabalisahan, ng mga kaisipan na hindi sa Diyos, ng mga kabalisahan, ng mga takot, yung ating mga puso, kaya hindi natin nakikita yung timing at yung kayang gawin ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, sa lahat ng uri ng sitwasyon, sa anumang panahon, may mga kadahilanan bakit ganun ang nangyayari or nangyari. Bakit yon pinahihintulutan ng Diyos? Minsan, nagiging katulad tayo ng mga taong hindi lubos kilala ang Diyos at nagtatanong ng ganito sa Panginoon, bakit niyo po hinahayaan na mangyari sa akin ang ganito? Tulad nung sabi sa verse 37 po ng chapter 11 ng John, basahin po natin, ngunit sinabi ng ilan na kapag papadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Minsan may mga katanungan tayo sa Panginoon. Bakit po pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na hindi natin gusto o hindi natin nais mangyari sa ating mga buhay? Bakit po pinahihintulutan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na hindi natin gusto o hindi natin nais na mangyari sa ating mga buhay? Una po, ito po ang una. Dahil nais ng Panginoong Hesus ay manalig or panaligan natin na siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang una po, dahil ang nais ng Panginoong Hesus ay panaligan natin na siya ay makapangyarihan sa lahat. In John chapter 11 verse 25, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang talata pong ito ay nagpapahayag na kung mananalig tayo sa Diyos, ay mararanasan natin o makakaranas tayo ng kanyang kapangyarihan, hindi kayang sukatin at matarok ng sinuman. Amen? Ang nais po ng Diyos, kaya minsan inaalaw niya na mangyari sa atin yung mga sitwasyon na hindi natin gusto o yung mga sitwasyon na mahirap. Kasi nais po ng Diyos na panaligan natin yung kanyang kapangyarihan. Kasi minsan kapag naroon ka sa sitwasyon na wala kang pwedeng masuutan na at pwedeng mahininga ng tulong, matututo kang manalig sa kayang gawin at sa kapangyarihan ng ating Diyos. Amen po ba? Tayo po minsan ay namatay, pero dahil sa pag-ibig ng Ama sa atin at sa kanyang kapangyarihan, tayo ay muling nabuhay at nakalaya sa kamatayang walang hanggan. Amen? At sabi pa sa verse 26, sa sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, amen? At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. At kailangan po nating paniwalaan yon mga kapatid. Kung sino man yung nananalig sa kapangyarihan ng Diyos ay hindi na muli pang mamamatay. Yun po ay spiritual. Spiritual na pagkakaunawa. Kung nauunawaan po natin yung ibig sabihin doon ng ating Panginoon, na kung tayo mananalig sa Kanya, tayo ay mabubuhay magpakailanman sa piling niya. Amen? At kailangan po natin paniwalaan yon mga kapatid. Walang sino man ang pwedeng makagawa ng gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Walang pwedeng bumuhay at magbigay sa atin ng bagong buhay maliban sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang nais ng Diyos ay kilalanin natin siya bilang makapangyarihan sa lahat. Kasi lahat ng bagay
ay kayang gawin ng Panginoon kung yun po ay naaayon sa kanyang kalooban. At walang ibang hangad ang ating Panginoon kundi ang tayo ay magkaroon ng maayos na buhay. Kaya kung inaakala mo na huli na ang lahat para maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay at inaakala mo na hindi ka tinutugon ng Lord at hindi ka tinugon ng Diyos, kapatid, nagkakamali ka. Alam ng Diyos ang mas magandang bukas para sa'yo kaysa sa nais mong mangyari sa buhay mo. Lagi po natin yung tatandaan. Mas mainam ang nais ng Diyos para sa'yo kaysa sa gusto mo para sa buhay mo. Amen? Baka kaya hindi na ibigay sa'yo ng Diyos ang gusto mo o yung mga pangarap mong buhay dahil baka hindi mo siya kilalanin bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa buhay na gusto mo. Kapatid, baka hindi yun ibinigay ng Diyos para sa'yo. Kasi doon sa magiging buhay mong yun o sa sitwasyon na gusto mo, na hindi nangyari, baka hindi mo doon kilalanin at parangalan ang Panginoon. Amen po ba? At tandaan po natin na best ang plano ng Diyos because His time is perfect. Sabi nga ng Diyos sa verse 40 ng ating pong binasa, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ito na naman po tayo. Sa verse 40 po, ulitin po natin, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Hindi natin makikita ang kadakilaan ng Diyos, kapatid, kung hindi natin pananaligan ang kapangyarihan at mga salita at pangako ng Panginoon. Kung patuloy tayong nakatingin sa sarili nating pangarap at mga gusto at hindi natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos at pinananaligan yung kadakilang magagawa ng Panginoon, hindi po natin mararanasan yung kanyang dakilang mga gawa. Panaligan po natin ang kahangahangang bagay na gagawin ng makapangyarihan Diyos sa buhay po natin. Sa buhay ko, sa buhay mo. Sapagkat sabi po sa talatang ating binasa, makikita natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan kung tayo po ay mananalig sa kanya. Maninaw po yun. Amen po ba? At ang pangalawa po, bakit pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin yung mga bagay o sitwasyon na ayaw nating mangyari sa ating mga buhay? Ang pangalawa po ay dahil upang mas makita at madama natin ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Pangalawa po, upang mas makita at madama natin ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Sa ating pinag-aaralan, sinalaysay po doon ang pag-ibig ng Panginoon sa magkakapatid at makikita po natin yan sa Juan chapter 11 verse 5. Sabi po doon, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Nung nakita po ni Jesus si Maria na naghihimutok kasama ng mga Hudyo dahil sa pagkamatay ni Lazaro, tumangis si Jesus. Yun po kung tapoy ng memory verse, yung pong pinakamaiksing verse sa Biblia, sa John 11, verse 35, sabi doon, tumangis si Jesus. At nakita po yun ng mga Hudyo. Nakita nila kung ganong iniibig ng Panginoong Jesus si Lazaro. Sa verse 38 ay sinabi po roon, muling napahimutok ang Panginoong Jesus pagdating doon sa libingan ni Lazaro. Ang ganong reaksyon po ng ating Panginoong Jesus ay nagpapakita na siya ay nasasaktan dahil siya po ay umiibig. Oo, tama po. Nasasaktan po ang ating Panginoong Jesus kapag nakikita niya na nasasaktan ang kanyang mga anak na iniibig. Tandaan po natin, kung nasasaktan ka sa mga sitwasyon na meron ka, mas nasasaktan ng Diyos para sa iyo kasi mahal ng Panginoon. Amen?
At dahil sa kanyang pag-ibig o pagmamahal, kahit yung 4 na araw ng nakalibing na patay, ay muli niyang binuhay. Sobrang dakila ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Imagine, dahil sa pagmamahal niya kay Lazaro, sa mga kapatid nito, siya ay tumangis at kanyang binuhay ang 4 na araw ng nakalibing at posibleng po na mabaho na. Ang sabi nga po ni Marta doon sa verse 39, kung babalikan po natin yung ating binasa, ang sabi po niya doon, Panginoon, 4 na araw na pong nakalibing ang aking kapatid at maaaring ito ay bumabaho na. Ngunit, dahil sa matinding pag-ibig ng Panginoon at habag, si Lazaro po ay muli niyang ibinalik sa mundo ng mga buhay. Amen? Mga kapatid, diba, mas madalas po nating madama yung yakap at pag-ibig ng Lord kapag nasa mabigat tayo yung sitwasyon at nahihirapan ng ating mga kalooban. Ako po personally, mas lalo ko pong nararamdaman yung yakap, higpit na yakap ng Diyos. Kapag nasa sitwasyon po ako na napakabigat. Kapag yung kalooban ko po ay sobrang bigat. Damang-dama ko po yung pag-ibig ng Diyos sa mga ganong sitwasyon. Even though alam po natin na araw-araw iniibig at talagang dinarama natin ang Panginoon. Kaya lang minsan kailangan tayong i-remind, ipadaan din sa mabigat na sitwasyon para mas maramdaman natin at maunawaan natin na minamahal tayo ng Lord. Alam niyo po, sa bawat patak ng luha ko, sa bawat patak ng luha mo, damang-dama po natin yung pagpahid at pagpunas ng Lord sa mga luhang yun. Mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Imagine, He died for us. His blood cover our sins. Walang ibang nakagawa nun sa atin kundi ang Panginoon. Amen? Kahit po tayo makasalanan, pinili pa rin po ng Diyos na tayo ay maligtas, na tayo ay sagipin doon sa walang hanggang pagpaparusa. Pinili tayo ng Diyos kahit po tayo ay makasalanan. Pinili niya tayong iligtas dahil sa dakila niyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ganun po tayo kumahal ng Diyos. Ang bawat pagluha mo, kapatid, ay nakikita ng Diyos. Kung nasasaktan tayo, mas nasasaktan po siya kasi mahal tayo ng Panginoon. Kung inaakala mo na baka hinahayaan ka ng Diyos sa sitwasyon na mahirap, kapatid, no, never kang hinahayaan ng Lord. Kailanman ay hindi. Kailangan lang po nating lakaran yung sitwasyon na yon. Kailangan lang po natin na maranasan yung sitwasyon na yon. Kasi ang gusto po ng Diyos ay makita natin na mahal ka niya. Sabihin mo, bakit sa sitwasyong mahirap, kailangan daanan ko yun para makita kong mahal ako ng Diyos. Bakit? Alam nyo kapatid, may iba't ibang kaparaanan na pwede natin pagdaanan. Pero isa lang po ang tiyak. Hindi tayo iniiwan at di pinababayaan na kung tayo man ay magtitiwala sa kanyang kapangyarihan at ahawak sa kanyang pangako at pag-ibig. Kahit anuman yung lakaran natin sitwasyon at i-allow ng Lord na lakaran natin yun, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. At higit sa lahat, dapat po nating malaman na may pagtuturo po ang Diyos. Tulad po ni Lazaro, sabi nga po dun sa verse 43 hanggang 44, basahin po muli natin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panglibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Kaya tayong bigyan ng panibagong buhay ng Panginoong Jesus.
kasama ng bagong pag-asa at kalakasan at kagalingan. Amen? Kaya niya tayong kalagan ng mga tanikala ng kaaway at kaya niya tayong palayain sa lahat ng uri ng kasalanan. Kaya yun ng Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan at mahal niya tayo, mga kapatid. Minsan pinadaraan tayo sa sitwasyon na hindi natin gusto. Hindi sa hindi tayo mahal ng Panginoon. Pinapadaan po tayo doon dahil kailangan po nating matuto. Kasi ayaw po ng Lord na hindi natin matutunan yung way na gusto niya para sa atin. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Amen po ba? Sabi nga po sa Hebreo chapter 12 to verse 12, 5 to 6. Ang sabi po doon, basahin po natin, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Amen? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Maliwanag yun, mga kapatid. Minsan dumaraan tayo sa mga mabigat na sitwasyon na hindi natin gusto. Pero kailangan natin yun. Kailangan madisiplina tayo at matuto. Sapagkat minamahal niya po tayo at pinapalo niya ang tinuturing niyang anak. Amen? Mahal niya po tayo. Kaya bilang magulang kahit dito sa lupa, kapag malikot, makulit ang ating anak, di ba dinidisiplina natin at pinapalo natin. Kasi mahal natin sila. Kasi ayaw natin na lumaki sila, na pag malaki na sila mapahamak kasi hindi sila na-disiplina. Hindi sila napalo at naituwid. Ganon din po tayo sa Panginoong Yesus. Kaya minsan inaalaw niya na dumaan tayo sa mabigat at hindi natin gustong sitwasyon at pangyayari. Amen? At ang pangatlo po, upang mas maparangalan at madakila natin ang kanyang pangalan. Amen? In John chapter 11 verse 4, basahin po natin. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Amen? Niluot ng Diyos na mamatay si Lazaro at magdalamhati ang mga mahal niya sa buhay. Pero tiniyak ng Diyos na hindi doon matatapos ang lahat. Sapagkat gagawa siya ng mga bagay na ikararangal at ikadadakila ng kanyang pangalan. Mga imposibleng bagay na hindi kayang gawin ng tao. Sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, may mga pagsubok tayong nadadanasan at hindi po tayo exempted doon kahit po tayo mga Kristiyano na. Minsan nakakaranas tayo ng kawalan at doon natin nasasabi na ang Diyos natin ay Diyos na nagpo-provide, our Jehovah Jireh, our great provider. Amen? Nakakaranas tayo ng mga karamdaman upang maranasan natin ang kagalingan at doon natin nasasabi na ang ating Diyos ay dakilang manggagamot, our Jehovah Rapha. Amen? Minsan nasusuong tayo sa sitwasyon at mga pangyayari na punong-puno ng kabalisahan. Ngunit kapag lumapit tayo sa Diyos, makakaranas tayo ng kapayapaan kahit andun pa po tayo sa gitna ng bagyo. At yun po dahil siya po ang ating Jehovah Shalom. Amen po ba, mga kapatid? At ang mga ilan ay nakakaranas ng mga imposibleng bagay, pero ginagawang posible ng Diyos, sapagkat sa ating Diyos ay walang imposible. Sa mga sitwasyon na mayroon ka ngayon, kapatid, napakahirap man para sa iyo, tandaan mo,
ipapakita sa iyo at sa lahat ng Panginoon kung gaano siya kadakila at kung gaano siya makapangyarihang Diyos sa sitwasyon na mahirap na mayroon po tayo. Kung totoo kang nananalig sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Pagtatagumpayin kanya upang makita ng lahat ang kanyang kadakilaan, upang maparangalan ang kanyang pangalan. Madalas inaakala nating pangit, yung inaakala natin na pangit na sitwasyon ay sila, pero alam niyo po, yung pangit na sitwasyon, yun po yung gagamitin ng Diyos upang madakila at maparangalan ang kanyang pangalan. Minsan, hindi po natin na inaasahan na dun sa pangit na sitwasyon, may magandang resulta. Doon sa mga karamdaman na akala natin ay parusa para sa atin, hindi natin na inaakala na yun ay way ng Lord para mas lalo tayo mapalapit sa Kanya. Amen? May mga katagumpayan, lagi tayong magpapatulong at hihingi ng gabay at magtitiwala ay sa kayang gawin ng ating makapangyarihang Diyos. Lagi po natin tatandaan kung inaakala mo wala nang magagawa yung sitwasyon na mahirap, parang hindi ka na makakaalis doon at parang hindi ka dinirinig ng Diyos, kapatid, maniwala ka. At manalig lang tayo sa Panginoon. May ginagawa ang Diyos. May ginagawa siya para maranasan mo ang katagumpayan at ang mga himala. Inihahanda ka lang ng Diyos. Amen. Pinapatatag ka lang niya para mahandle mo ng mas maayos yung mga pagpapala na darating. Amen po ba? At dahil doon, nadakilain ng lahat at pararangalan ang pangalan ng ating Panginoon sa sitwasyon na mahirap. Amen. Jesus is a God of miracles. Sabihin po natin, Jesus is a God of miracles. That's why there is no late situation with the Lord, because His time is perfect and His love is always present. Lagi natin po yung tatandaan. Kung sa mga sitwasyon na inaakala natin, parang iniwan ka ng Diyos, kapatid, hindi. Kailanman na hindi tayo iniwan ng Diyos. Iniintay lang niya yung timing niya, yung perfect time para makagawa siya sa buhay mo. Minsan lalakaran natin yun para tayo matuto. Para mas maging matatag tayo. Para mas maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Para mas mapaniwalaan natin yung kanyang kadakilaan at mas maramdaman natin at mas maalala natin yung kanyang pag-ibig na walang hanggan sa atin. His time is perfect. His love is always present. Jesus is a God of miracles. Kaya wala po pwede tayong maging dahilan upang tayo manghina. O nakakaranas tayo ng mga kapaguran, pero walang karapatan ng sino man na talikuran ang dakilang lumikha. Sapagkat siya gagawa at mararanasan natin ang tagumpayan kung tayo mananalig at mananampalataya lamang ay sa kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Kaya magpakatatag po tayo, humawak sa pangako ng Diyos. Ang Diyos ay may malaking bagay na gagawin sa buhay po natin upang pagdating ng araw, magiging patutuo yun at magiging karangalan at kadakilaan ng kanyang pangalan. Amen? Sa Diyos po ang papuri. Kaya ngayong umaga tayo po muling manalangin. Kung may mga kahilingan po man tayo sa ating mga sitwasyon o sa ating mga buhay, kapatid, sa kinatatayuan, kinatuupuan mo ngayong mga oras, aabutin ka ng Diyos. Kaya kanyang abutin, kaya kanyang pagpalain, kaya kanyang itawid. Nasasaktan siya kung nasasaktan ka. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah.
O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na umiibig sa amin. Diyos na walang katulad. Kayo ay makapangyarihang Diyos. Yung patay, muli niyong binuhay. Yung kayang sitwasyon na mayroon kami, hindi nyo kayang pagtagumpayan. Lord, naniniwala at nananampalataya kami na kaya nyo po kami pagtagumpayan sa anumang sitwasyon na mayroon po kami ngayon. Marami kayong himalang ginawa. 4 na araw ng patay at maposibleng nangangamoy na, pero binuhay at ibinalik nyo sa lugar ng mga buhay. Yun pa kayang sitwasyon na mayroon kami na hindi nyo po kayang pagtagumpayan upang madakila at maitaas at maparangalan ang inyong pangalan. Lord, sa mga kapatid namin na sa mga kapatid namin ngayon na nakikinig at makapakikinig na nasa mga sitwasyon na hindi nila gusto, tulungan niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat isa, at kayo, Panginoon, na patuloy na humipo, yumakap, at magpahid ng mga luha, O Diyos, ng inyong mga anak. Nininiwala at nananampalataya po kami sa inyong kapangyarihan at sa kaya niyo pong gawin sa aming mga buhay. Kayo ay dakila sa lahat. Kayo ang Diyos na nakagagawa ng mga himala. Kayo, O Diyos, ang Diyos na pwedeng humawak sa amin at magbigay ng bagong buhay, bagong pag-asa, ng kagalingan, O Diyos. Hallelujah. Pinananampalatayanan po namin yun at pinananaligan ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Patuloy, O Diyos, na kami nagpapasalamat sa inyo. Sa umagang ito, O Diyos, hipuin niyo po ang inyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan na patuloy niyong ibinibigay, sa pag-asa na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin, sa kapayapaan sa gitna ng bagyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mga salitang ito. Balutan niyo po ang bawat isa sa amin ng inyong kapangyarihan, ng inyong banal na dugo, at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at mga pakanan ng kaaway ng mundong ito. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Purihin po kayo. Sa inyo lang, O Diyos, ang mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Muli po, magandang araw sa ating lahat.